Matindi to, kakapasok lang breaking news, nagulantang sila, nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre nais ko nga pala kayong batiin mga katunay ng Happy New Year. Ayan, malapit na ang 2026. Ayan, at malapit na 2 taon na lang at 2028 na mga katunay at magkakasubukan na. Ayan na. Malapit nang magkaroon ng palitan. Yun ang pinaka-aabangan natin. Ayan, ano ba mga handa nyo ngayon sa mga bahay nyo mga katunay, ha? Hinay-hinay lang sa pag-inom at sa pagpapaputok mga katunay, ha? Ayan, syempre sa kain, no? Hindi natin mapipigilan dahil syempre New Year ngayon. Oh, 'di ba? Okasyon, pero pagpasok ng 2026, mag-diet na tayo lahat. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Attorney Mike Operario. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay, ipagpatuloy natin. Kung saan tinalakay niya ano ang implikasyon sa taong bayan ang pagbulusok sa rating ni PBBM sa latest survey, SWS survey, kung saan negative 3% si PBBM, positive 31 naman si BP Sara, at ang nakakagulat, sabi niya, si Tatay Digong na ikinulong ni BBM, kinidnap ng PBBM Administration Group Effort. Ang trust rating ni Tatay Digong natin is plus 77%. Grabe, nakakagulat nga. Mantakin nyo, di ba? Nakakulong na si Tatay Digong, di ba? Kung ano-ano rin ang mga akusasyon na ibinibintang sa kanya. Pero ang trust rate ay tumataas ng tumataas at mas mataas pa sa kanila, 'di ba? Kasi dapat kung ikaw ang nanunungkulan, 'di ba? Dapat ikaw ang mataas. Kaya na sinasabi ko palagi rito na kapag bumababa ang trust rate sa ng mga tao, ang ibig sabihin niyan, hindi na sila nakukontento sa pamumuno mo. Parang ito ay isang malaking failure para sa iyo. 'Di ba? Napakalaking failure 'yan. Nakakahiya yang ganyan. 'Di ba? Na mismo yung mga tao talaga ang umaayaw sa iyo sa kabila na siguro gusto ng mga kasama mo yung ginagawa mong pamamalakad. Pero yung mga tao kasi kumbaga yung mga nakaposisyon sa gobyerno, kung sila kumakampi sa iyo at nagugustuhan nila yung pamamalakad mo, walang kwenta 'yan. Ang dapat mong basihan diyan ay yung taong bayan. 'Di ba? Kasi yung taong bayan talaga ang huhusga. Yung taong bayan ang magsasalita kung ano talaga ang serbisyong ginagawa mo. Kung meron ba na serbisyong ginagawa o wala. Taong bayan ang nakakaramdam niyan. Hindi yung mga nakaposisyon sa gobyerno na kumakampi sa kung sino ang mataas. 'Di ba? Hindi katulad itong mga Duterte. Taong bayan na ang nagsasabi, taong bayan na ang bumuboto at nagtitiwala sa kanila. 'Di ba? Partida na 'yan. Wala silang kakampi diyan sa loob masyado. Wala silang kapwa politiko na kakampi masyado. Halos karamihan ay gusto silang mawala. Gusto silang mawala sa posisyon, gusto silang hindi na makabalik sa posisyon. Pero ang nananatiling kakampi ng mga Duterte ay yung mga taong sumusuporta sa kanila. Kaya hindi sila matibag-tibag. 'Di ba?
Pakinggan natin si Attorney Mike Operario. Negative 3% trust rating para sa Pangulo, plus 31 para kay Sara Duterte, at plus 77% para sa dating Pangulo, Grabe. si Rodrigo Duterte. Ano ang implikasyon ng mga datos na ito para sa kasalukuyang administrasyon? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa araw na ito. Taas na Sa PRRT, no? pinakahuling survey na inilabas ng SWS sa Social Weather Station, lumabas dito na ang Pangulo ay mayroon na lamang negative 3% na trust rating. Ibig sabihin nito, mas marami na ang hindi nagtitiwala sa Pangulo kesa sa nagtitiwala sa kanya. Muntakin mo, negative 3, grabe. Di ba? Hindi katulad dati noong 2022, talagang positive na positive ang paniniwala ng mga tao sa kanya. Pero ngayon talaga negative. Sa totoo lang kasi, ang sumira talaga sa kanya, ng tuluyan talaga, yung matindi, yung mga nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Yung mga nakapaligid. Kasi sa totoo lang, noong 2022, yung mga nakapaligid sa kanya, matitino yun eh. 'Di ba? Pero simula nang tinanggal yung mga nakapaligid sa kanya, na mga matitino, at ang pumalit ay ang mga balasubas, ayan na. Diyan na nagsimula yung kalbaryo. Diyan na nagsimula yung iba't ibang problema. 'Di ba? Sayang. Nasayang yung panahon na yon, nasayang yung pagkakataon na yon. Samantalang si Sara Duterte naman ay bahagyang umangat ng konti ang trust rating sa kanya at pumalo na ito sa 31%. Positive 31%. Positive. Pero ang kagulat-gulat dito, si Rodrigo Duterte ay nananatiling napakataas ng trust rating kahit 3 taong mahigit na siyang hindi presidente at ngayon ay nasa Hague at supposedly ay nililitis para sa crimes against humanity. At nag-enjoy siya ngayon ng trust rating of around 77%. Kontakin mo, no? 77%. Ang taas nun, no? Mataas pa kay BP Sara. Grabe. Para kung tutuusin kung maglalabang presidente si BP Sara at si Tatay Digong, mas mananalo si Tatay Digong kaysa kay BP Sara. Di ba, mga katunay? No, nakikita natin. Kita nyo naman, no? Ang mga tao hindi nagbabago ang pananaw kay Tatay Digong. Kasi para sa akin, maraming bagay talagang ginawa si Tatay Digong na hindi makakalimutan. Kasama na doon yung mga pagpapatawan niya talaga na bihira kang makakita sa mga presidenteng ganun. 'Di ba? At lalong-lalo na, syempre, si Tatay Digong ang nakasama natin nung panahon ng pandemic. Kaya nga sinasabi natin dito na paano kung ibang presidente ang naging presidente nun? Halimbawa, ang presidente ngayon na naging presidente nung panahon ng pandemic. Buhay pa kaya tayong lahat? Kaya tayo kahit pa paano nagpapasalamat tayo ngayon na nakatawid tayo sa pamamagitan ni Tatay Digong. At siya yung naging presidente nung mga panahon na yun. Talagang sinadya ng pagkakataon na yun, tumama sa kanya yung panahon na yun. No, dahil alam ng panahon na yun na talagang maaasikaso tayo ni Tatay Digong. Taas. Anong kahulugan dito para sa kasalukuyang administrasyon? Ano ang inilalatag na storya nito para sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang kalakaran ng nagaganap dito sa Malacanang? Una, wala nang tiwala ang mga tao sa ating Pangulo. Malinaw na malinaw yan sa body language ng mga taong pinupuntahan niya. Makikita nyo kahit saan siya makita, sa Cebu, sa Davao, sa mga mall, makikita niyo na ibang-iba ang pagtrato ng tao sa kanya. Walang gustong lumapit, walang halos gustong kumaway. Kung mayroon mang magpa-picture ay mangilan-ngilan lang. Nakikita nga natin yun, hindi katulad dati noong 2022. Yun guys, sinasabi natin din dito na talagang si PBBM dati, talagang hatake ng mga tao, talagang nagkakanda, sugat-sugat siya noon. No? Talagang pinagkakaguluhan siya, pero ngayon talagang ibang-iba na, hindi na katulad dati yung init ng pagtanggap sa kanya ng tao. Doon pa lang malalaman mo na eh. Pero si VP Sara, ang laki ng pinagkaiba kapag siya pumupunta sa ibang lugar, sa iba't ibang lugar. Nakikita naman natin kung paano siya pagkaguluhan ng mga tao na talagang parang celebrity talaga. 'Di ba? Partida na 'yun, ha? Maraming akusasyon kay BP Sara. 'Di ba? Pero yung
paglapit ng tao sa kanya talagang hindi mo matawaran talaga. At ito ay implikasyon o indikasyon ng isang citizenry, isang lipunan na handang-handa ng itatwa ang kanilang pinuno at pumalas sa kanya. Ang positive rating naman kay Sara Duterte sa kasalukuyan at ang pag-angat lalo ng trust rating ni Rodrigo Duterte na nung kumakailang buwan lamang ay nasa 65%. Ngayon ay po nadagdagan pa ng positive 12% at umabot na ito sa 77%. Anong ibig sabihin nito para sa Malacanang? Ang ibig sabihin naman ito para sa kanila, lahat ng ginagawa ng PCO, ng Presidential Communications Office, ni Claire Castro, lahat ng gimmick nila at ng kanilang mga trolls at mga patutsada nila sa internet, at mga kung anong mga gawagawa nila, mga intriga, kasama na rin yung mga ginagawa ng mga pink, ng dilaw, ng mga pula, nagkampi-kampihan na sila. Lahat ng ito. Sa totoo lang talaga, kahit magkampi-kampihan sila, hindi pa rin nila kayang pabagsakin ng mga Duterte. 'Di ba? Nagmumukha lang silang Wala. Hindi nila kakayanin, mantakin mo, magkampi-kampihan sila, isang kulay lang ang kalaban nila. Kita nyo naman, hirap na hirap pa din sila. Hindi pa rin nila maipin down, hindi nila matanggal ang mga Duterte sa isip ng mga tao. 'Di ba? Kaya para sa akin, sa 2028, kung hindi mai-impeach si BP Sara at tatakbo siyang presidente, kahit magkampi-kampihan pa yung mga yan, nako. I'm sure, nako. Hindi umuubra. Correct. The people are not buying your story. Hindi na po mabenta sa tao ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin ito, natuto na ang mamamayan. Yes. Gising na si Escombro. Alam na kung anong ginagawa niyo. Bistado na po kayo. At hindi na bulag ang mga tao, mga katunay, di ba? Hindi na tayo lahat bulag. Hindi katulad dati. Ngayon, malawak na ang kaalaman natin eh. Marami na tayong nalalaman. Hindi lang dati na nanonood tayo sa mga bias lang. Na buong akala natin yun na yung katotohanan. Pero ngayon talaga, mas lalong lumawak na ang kaalaman nating lahat. Sa iba't iba, marami tayong napapanood, lalo na sa SOCMED. Di ba? Nakikita natin ang tunay na kulay ng mga walang hiya. Isang pamahalaan na nabubuhay lamang sa pamamagitan ng gimmick, mga patutsada, mga trolls, ay isa hindi totoong pamahalaan. Ito ay parang advertisement company na ito ang specialization niya. At kaya nga po siguro kinuha nila si Claire Castro dahil siya ay isang YouTube vlogger at ito ang kanyang specialty. Kaya tingnan niyo, Kinuha para taga rat-rat, yung taga gano'n, no? Di ba? Taga Tokis. kung ano naging tugon ng Malacanang. Ang pinag-uusapan po dito sa kasalukuyan, yung pagkamatay ni Jose Cabral at yung pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos at pagtaas ni Sara Duterte at ni Digong, ni President Digong. Ano ang tugon ng Malacanang? Ito si Claire Castro at bumabanat na para daw kamukha daw ni Chucky, yung manika na kontrabida, yung sinasabi ng masamang espiritu. Kamukha daw nito si Sara Duterte. Well, obvious naman po na malayo ang itsura ni Sara Duterte dito sa sinasabi ni Claire Castro. Halata naman kasi si Castro, pikon kay BP Sara yan. Iniinis-inis niya na lang yan, pero tingin nyo ba si BP Sara, ganun lang niya kabilis mainis? Baka pag sineryoso siya ni BP Sara, baka mapikon siya ng mapikon.
Sara Duterte probably is one of the prettiest Yes. mga politiko natin sa kasalukuyan. Lalo na nung kabataan ni Sara Duterte. I'm sure si Claire Castro, may itsura din naman siya nung siya ay nung kabataan niya. Pero siguro natatakpan na mga lahat ng negatibong mga pinagagawa niya at mga komento ng tao sa kanya. At lumalabas kasi ngayon yung kanyang pagiging palingkera at masamang ugali, at yun ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Pero bakit niya kinukumpara bigla si Sara Duterte kay Jackie? Tawag nga dito po is misdirection, at saka yung pong reaction beating. Parang bata no? Kinumpara kay Chucky. Gusto nila ang taong bayan ay magalit kay Claire Castro. Tanggap na nila Claire Castro yan. Tanggap din nila Secretary Roque ng DTI noon yan. Anong ginagawa nila sa atin yan? Reaction beating po yan. Yung sinabi nila, kunyari na yung 500%. Anyway, nakakatuwa po na nakakuha pa si Tatay Digong natin ng 77% positive trust rating. So, pag mabalitaan niya ito, siguradong masaya ang ating Tatay Digong. Yes. Tayo pong mga katropa ng DDS, magsaya po tayo. Nasa huling halakhak po ang ating Tatay Digong, samantala ang Kaya palasyo. para sa akin talaga, napakahirap talaga burahin ang legasiya ng mga Duterte, lalo na ni Tatay Digong. Talagang matindi yung itinatak ni Tatay Digong sa taong bayan. Ang Pangulong Marcos Jr. aburido, lumuluha, talunan sa pagkakaroon niya ng negative trust rating. Nakaupong presidente, incumbent, nilampaso ng isang dating presidente na ikinulong nila. Partida So, na yun talaga. Bakit pinagtitiwalaan pa rin ng nakakaraming Pilipino si Tatay Digong? Oo. Dahil naramdaman ng taong bayan kung gaano katapat. Hindi naman perpekto ang ating Tatay Digong na administrasyon. Kailang nandun yung tapang at malasakit na namimiss ng taong bayan ngayon. Yes. Na hindi nila makita sa administrasyon. Ayun, natating natong ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal, at syempre natong ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.